MTB MLE1 Quarter 2 Week 4 Aralin 1 hanggang 2. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na napupunan ng magkasintunog na mga salita upang mabuo ang tugmaan. Naibibigay ang gitnang tunog, pantig ng mga pangalan at ng larawan na nagsisimula sa letrang D at R. Nakapagtatambal ng mga salita sa mga larawan at mga bagay. Nakapagpapantig ng pasalita ng mga salitang binubuo ng 2 hanggang 3 pantig na salita. Nakababasa ng mga salita, parirala at pangungusap na may tamang bilis, hagod ng boses at ekspresyon. Inyong sagutan ang paunang pagsubok. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Unang bilang. Ano ang kasingtunog ng salitang nagagalak? A. Humawak. B. Bulaklak. C. Halimuyak. Ang tamang sagot ay B. Bulaklak. Ikalawang bilang. Alin sa mga salita ang may gitnang tunog at pantig na D? A. Hardin. B. Daanan. C. Durog. Ang tamang sagot ay A. Hardin. Ikatlong bilang. Ilan ang pantig ng salitang kadena at kapares? A. 3 at 4. B. 3 at 2. C. 3 at 3. Ang tamang sagot ay C. 3 at 3. Ikaapat na bilang. Alin ang panghalip paaring maramihan? Sa puwang ang buong lupain. Kasama ang kausap sa tinutukoy. A. Amin. B. Atin. C. Inyo. Ang tamang sagot ay B. Atin. Ating bigkasin ang pangungusap. Sa atin ang buong lupain. Ikalimang bilang. Alin sa mga pangungusap ang hindi impormasyon? A. Hanapin mo ang mapa. B. Ang mapa ay representasyon ng isang lugar. C. Makikita sa mapa ang lokasyon at direksyon ng isang lugar. Ang tamang sagot ay letrang A. Hanapin mo ang mapa. Magaling! Nasagot mo ang unang gawain. Tayo muna ay magbalik tanaw. Isulat ang nawawalang pantig o tunog ng mga salita. Gawin sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sibuyas. Isulat ang nawawalang pantig sa salitang sibuyas. Para sa ikalawang bilang, daga. Isulat ang nawawalang pantig sa salitang daga. Para sa ikatlong bilang, kawayan. Isulat ang nawawalang pantig sa salitang kawayan. Tama ba ang inyong naisagot, mga bata? Para sa unang bilang, ang nawawalang pantig ay yas. Para sa ikalawang bilang, ang nawawalang pantig ay ga. Para sa ikatlong bilang, ang nawawalang pantig ay yan. Piliin ang wastong panghalip panaong maramihan at isulat sa sagutang papel. Para sa ikaapat na bilang, pupunta tayo sila kina lolo at lola. Tinutukoy ang sarili at kausap.
Ano ang tamang sagot? Tayo o sila? Para sa ikalimang bilang, nasaan sila, kayo, Ana at Eva? Tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Ano ang tamang sagot? Sila o kayo? Tingnan natin kung tama ang inyong naisagot. Para sa ikaapat na bilang, pupunta tayo kina lolo at lola. Para sa ikalimang bilang, nasaan sila, Ana at Eva? Mahusay mga bata! Ngayon ay handa na kayo sa ating susunod na aralin. Aralin 1, magkasintunog na mga salita. Sa araling ito ay magbabasa ka ng magkakasintunog ang mga salita. Sabayan mo ang iyong tagapaggabay. Basahin natin ang kahulugan ng mga salita. Unang bilang, nagalak. Ang ibig sabihin ng nagalak ay tuwa. Ikalawang bilang, halimuyak. Ang ibig sabihin ng salitang halimuyak ay mabango. Ikatlong bilang, makukulay. Ang ibig sabihin ng salitang makukulay ay maraming kulay. Ikaapat na bilang, taglay. Ibig sabihin ng taglay ay dala. Ikalimang bilang, sumasabay. Ibig sabihin ng sumasabay ay kasama. Ngayon, tayo ay bibigkas ng isang tula. Pakinggang mabuti at sumabay sa pagbigkas. Sa aming hardin, ni Nelly T. Datur. Paru-parong makukulay. Sa hardin ay sundan. Lumilipot at dumadapo. Sa maririkit na mga bulaklak. Tila dinuduyan sa daraanan. Sa makukulay niyang taglay. Ang lahat ay nagalak. Pati itong mga bulaklak. Sumabay ang halimuyak. Sa ganda niyang kulay. Basahin ang magkasintunog na mga salita sa tulang binigkas. Makukulay, taglay. Nagalak, bulaklak. Halimuyak, bulaklak. Sumabay, kulay. Taglay, kulay. Sundan, dinuduyan, daraanan. Tandaan, ang mga salita na magkasintunog ay may pantig na pareho ang bigkas sa hulihan ng salita. Para sa aralin 2, ating pag-aralan ang gitnang tunog na D at R. Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang gitnang tunog ng letrang D at letrang R sa salita. Pagbasa ng pantig, pagbubuo at pagbasa ng salita na may gitnang tunog o pantig na D at R o da, de, di, do, du. Ra, re, ri, ro, ru. Pag-aralan ang larawan na may gitnang tunog o pantig na D at R at bigkasin ang tunog. Ano ito mga bata? Tama, ito ay kandila. Ating bigkasin ang salita ng papantig at buong salita. Kandila. Kandila. Ano naman ito mga bata? Tama, ito ay araw. Ating bigkasin ng papantig
ang salitang araw at ang buong salita. Araw. Araw. Basahin ang salita na may gitnang tunog pantig na D. Ano ito mga bata? Ito ay gamit na tumutugtog. Tama, ito ay radyo. Ano naman ito mga bata? Ito ay makikita sa kusina. Ito ay ginagamit ni nanay sa pagluluto. Tama, ito ay sandok. Ano naman ang tawag natin sa kasuotang ito? Tama, ito ay sando. At para sa huling larawan, ito ay naririnig at nararamdaman natin tuwing may bagyo. Tama, ito ay kidlat. Basahin ang salita na may gitnang tunog pantig na R. Ano ang nakikita niyo sa larawan mga bata? Siya ay gumagawa ng tinapay. Tama, siya ay isang panadero. Ano kayang nilalang ito mga bata? Siya ay may kalahating katawan ng tao at kalahati ay isda. Tama, siya ay isang sirena. Anong bagay naman itong inyong nakikita? Ito ay ginagamit natin para mabili ang ating pangangailangan. Tama, ito ay pera. Ano naman ito mga bata? Ito ay makikita sa ulo ng hari. Tama, ito ay korona. Anong ibon naman ito mga bata? Tama, ito ay loro. Ang loro ay kayang gumaya ng sinasabi ng tao. Para sa Aralin 2.1, ating pag-aralan ang pagtatambal ng salita. Basahin ang salita na may kaukulang larawan. Salitang may gitnang tunog na D o pantig. Ano ang nakikita niyo sa unang larawan? Tama, ito ay isang unan. Ano ba ang tawag natin sa balot ng unan? Ang tawag natin sa balot ng unan ay punda. 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 Sino ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Tama, ito ay sina lolo at lola. Ano ba ang masasabi ninyo kina lolo at lola? Tama, sila ay matanda na. Matanda. Matanda. Ano naman itong nasa ikatlong larawan? Tama, ito ay mga kandila. 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 Ano naman ang tawag natin dito? Ito ay mataas na bahagi ng lupa. Tama. Ang tawag natin dito ay bundok. 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 At ito naman ay isang isda. 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 Basahin ang salita na may kaukulang larawan. Salitang may gitnang tunog na R o pantig. Ano ito mga bata? Tama, ito ay sirena. 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 At ito naman ay araw. 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 At siya naman ay isang panadero. Panadero.
panadero. Para sa Aralin 2.2, ating pag-aralan ang pagpapantig ng mga salita. Paano mo gagawing papantig ang salitang nabuo na? Basahin ang mga salitang may gitnang pantig na da, de, di, do, du, nabuo at papantig. Panadero, pa, na, de, ro. Punda, pun, da. Kidlat, kid, lat. Matanda, ma, tan, da. Sando, san, do. Basahin ang mga salita na may gitnang pantig na ra, re, ri, ro, ru, nabuo at papantig. Sirena, si, re, na. Araw, a, raw. Laruan, la, ru, an. Sariwa, sa, ri, wa. Sarado, sa, ra, do. Tandaan, ang salita ay pinaghihiwalay ayon sa pantig ng salita. Para sa Aralin 2.3, pagbasa ng mga salita, parirala, pangungusap. Mga bata, nakikilala niyo ba ang mga ibon na nasa larawan? Anong ibon itong nasa unang larawan? Tama, ito ay Maya. Ano naman itong nasa bandang kanan? Tama, ito ay isang loro. Ang loro ay may kakayahang gumaya ng sinasabi ng isang tao. Basahin natin ang mga salita, parirala, pangungusap, patungkol sa Maya at loro. Mga bata, maaari kayong sumabay sa pagbigkas. Ang Maya at loro. Ang Maya at loro. Ang Maya at loro ay Ang Maya at loro ay mga. Ang Maya at loro ay mga ibon. Ang Maya at loro ay mga ibon na umaawit. Ang Maya at loro ay mga ibon na umaawit na tila mga. Ang Maya at loro ay mga ibon na umaawit na tila mga puro. Mahusay mga bata! Ngayon ay handa na kayo sa pagsagot sa mga gawain. Gawain 1, magkasintunog na mga salita. Para sa bilang 1 hanggang 3, basahin ang tanong sa tulang na pakinggan at piliin ang letra na may tamang sagot. Unang bilang, sino ang palibot-libot sa hardin? Ang palibot-libot sa hardin ay si A. Bubuyog, B. Tutubi, C. Paru-paro. Ikalawang bilang, ano ang damdamin ni Bulaklak nang makita niya na palibot-libot na si Paru-paro? Si Bulaklak ay puwang kay Paru-paro. A. Nagalit, B. Nagalak, C. Nakasimangot. Ikatlong bilang, bakit kaya sobrang natuwa si Bulaklak kay Paru-paro? A. Mapangit niyang kulay, B. Maganda niyang kulay, C. Mapusyaw niyang kulay. Ika-4 na bilang, alin ang magkasintunog na salita? A. Mabango, mabaho, B. Halimuyak, bulaklak, C. Nagalak, bulaklak.
Ikalimang bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi magkasintunog na mga salita? A. Malinis, makinis. B. Natuwa, sumaya. C. Mapusyaw, ayaw. Gawain 2. Gitnang tunog, D at R. Basahin ang mga salita sa ibaba at isulat sa talahanayan ang mga salita ayon sa kinalalagyan ng tunog o pantig nito. Radyo, daga, rehas, hardin, madumi. Gawain 2.1. Pagtatambal ng mga salita. Basahin at piliin ang pangalan o salita sa loob ng kahon na akma sa larawan. Mga bata, ano ang pangalan ng mga nasa larawan? Piliin ang ngalan ng nasa larawan sa loob ng kahon. Gawain 2.2. Pagpapantig ng mga salita. Basahin at isulat ang bawat pantig sa guhit sa sagutang papel. Unang bilang, masarap. Ikalawang bilang, baraha. Ikatlong bilang, burado. Ikaapat na bilang, sandok. Ikalimang bilang, kandila. Gawain 2.3. Salita, parirala, pangungusap. Basahin at isulat ang bilang ng salita sa loob ng pangungusap sa sagutang papel. Unang bilang, si Dado ay malaki na. Ikalawang bilang, si Dodi ay kasama ni Dada Pido. Ikatlong bilang, matamis ang pundol na candy. Ikaapat na bilang, malutong ang peras ni Perla. Ikalimang bilang, maraming perlas sa ilalim ng karete. Mayroon na naman kayong natutunan. Salamat sa pakikinig mga bata.